Kamusta kayo mga libag, mga karayuman? Dito naman po ako, Nyolo the Third. Magbibigay po sa inyo ng reaction video tungkol ito sa nagbaon sa atin ng 8 trilyon pagkakautang. Sino ba? Digong nyo. Panoorin po natin ito at bigyan ng reaksyon. Sa pag-upo ni Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2016, isang malupit at walang habas na kampanya kontra droga ang agad niyang isinulong. Ang kampanyang ito na tinawag na War on Drugs ay naging bitsa ng libu-libong pagkamatay, mga kamatayang itinuturing na extrajudicial killings o EJK. Ang terminong extrajudicial killings ay tumutukoy sa mga pagpatay na nagaganap ng walang legal na proseso, mga karumal-dumal na krimen na kadalasang isinasagawa ng mga puwersa ng gobyerno o ng mga grupong pinahihuntulutan ng pamahalaan. Sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, libo-libo ang naitalang nasawi sa mga operasyon kontra droga. Ayon sa datos ng gobyerno, tinatayang nasa 6,000 ang napatay sa mga operasyong ito. Ngunit iba ang sinasabi ng mga human rights groups. Umabot di umano sa 20,000 hanggang 30,000 ang kabuuang bilang ng mga biktima, kasama na ang mga napaslang sa estilo ng vigilante. Ang war on drugs ay naging sentro ng matinding kontrobersya at batikos mula sa mga lokal at international na organisasyon. Ayon sa kanila, hindi lamang ito isang kampanya laban sa droga, kundi isang sistematikong pamamaslang na nagdulot ng takot at bighati sa buong bansa. Ang kampanyang ito ay binatikos ng mga human rights organizations, mga dayuhang pamahalaan at mga lokal na grupo na nagtatanggol sa karapatang pantao. Sa likod ng mga numero at balita, may mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay, mga komunidad na nawasak, at isang bansa na nagtataka hanggang saan ang aabuti ng digmaang ito. Ang digmaan kontra droga ay hindi lamang laban sa droga. Ito ay laban sa karapatan, katarungan, at buhay ng bawat Pilipino. Sa dokumentaryong ito, ating suriin ang mga kwento sa likod ng mga numero, ang mga biktima ng digmaang ito at ang masalimuot na katotohanan ng war on drugs ni Duterte. Ang Pilipinas, isang bansang kilala sa makulay nitong kultura at matatag na mga tao, ay binihag ng maraming taon, hindi ng mga banyagang mananakop o mapanupil na diktador, kundi ng isang mapanirang kalaban, ang kalakalan ng droga. Bago pa man ang pamumuno ni Rodrigo Duterte, takot ang laging kasama ng mga tao. Ang mga lansangan ay pinaghaharian ng shabu, isang napaka-adiktibong uri ng methamphetamine. Panahon ito kung saan ang mga inay nagdarasal na sana'y hindi madamay ang kanilang mga anak sa mga putukan at ang mga bulong tungkol sa mga drug den at kanilang mga malupit na pinuno ay karaniwan ng naririnig. Ang sistema ng hustisya na puno ng korupsyon at kakulangan sa aksyon ay halos walang maibigay na kapanatagan. Ang pulisya na madalas ay kasabwat ay tinitingnan bilang bahagi ng problema, hindi lang solusyon. Pero mo, yung kapulisan, di ba? Naging to serve and to kill, hindi to serve and protect. Hayop. Nagdaang administrasyon ay sinubukan na magbigay solusyon, ngunit ang hawak ng mga drug lord ay lalong tumindi. Ang mga tao, uhaw sa pagbabago, ay sabik na para sa isang lider na mangangako ng aksyon, hindi lang ng mga salita. Isang lider na mangangako na babawiin ang kanilang mga lansangan at ang kanilang mga buhay. At dumating si Duterte. Sa kanyang pangakong isang madugong gera laban sa Kaya dumating na ang Budol King. Budol King. Ang pagkahalal kay Duterte noong 2016 ay sinalubong ng halo-halong pangamba at pag-asa. Pag-asa dahil sa wakas, may isang umaamin at na-recognize ang halimaw na kinakaharap ng bayan. Pangamba dahil ang kanyang mga pamamaraan noon pa man ay nagpapakita ng kalupitan na nagpanginig sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao. At
talagang naging malupit ito. Nagsimula nang magpatong-patong ang mga bangkay, bawat isa'y isang malagim na patunay sa di matitinag na pangako ni Duterte sa kanyang kampanya. Ngunit may nangyari pang iba. Ang mga lansangang dati punong-puno ng takot ay tila nagbago. Ang mga ina, bagamat may pangamba pa rin, ay bahagyang nakahinga ng maluwag. Alam na maaaring makapaglaro ang kanilang mga anak sa labas kahit gabi na. Ang mga bulong tungkol sa mga drug den ay napalitan ng mga tahimik na kwentong babala. Babala kung ano ang maaaring mangyari. Ang apil ni Duterte ay hindi nakasalalay sa kanyang kahusayan sa pagsasalita o politikal na talino, kundi sa kanyang natural at walang kaplastikang personalidad. Siya, sa lahat ng aspeto, ang anti-politiko. Nagmumura siya, nagbibiro tungkol sa rape. Tahasan niyang hinahamon ang mga kaugalian ng diplomasya. Ngunit para sa kanyang mga taga-suporta, ang mga ito ay hindi kahinaan kundi mga tanda ng karangalan. Isa siyang tao sa kanila. Isang taong nagsasalita ng kanilang wika, naiintindihan ang kanilang mga takot. Siya ang tatay, isang tawag ng pagmamahal na nagpapakita ng malakultong pagsunod ng masa sa kanya. Siya ang Totoo yung kulto talaga eh. Kulto eh. kapag parusa, ang malakas na tao na sa wakas ay gagawa ng nararapat kahit pa madunisan ang kanyang mga kamay. Mas mahalaga para sa marami ang kaayusan kaysa sa alituntunin ng batas. At para sa maraming Pilipinong pagod na sa pamumuhay sa takot, that was a compromise they were willing to make. Matagal nang puno ng mga aligasyon ng korupsyon, kawalan ng kahusayan at kakulangan sa transparency ang sistema ng hustisya ng Pilipinas. Tumatagal ng maraming taon ng mga kaso. Justice delayed often felt like justice denied. Ang mabilis at brutal na hustisya ni Duterte, bagamat kontrobersyal, ay umalingaw-ngaw sa isang populasyong uhaw sa pananagutan. Ang mga korte sa paningin ng marami ay para sa mga mayayaman at makapangyarihan, yaong kayang bilhin ang kanilang paglabas sa kulungan. Ang giyera ni Duterte laban sa droga sa kabila ng mga kahinaan nito ay nangako ng kakaiba. Isang pantay na laban kung saan maging ang pinakamahihirap na nagtutulak ng droga ay haharap sa parehong kapalaran tulad ng mga drug lord. It was a dangerous precedent, a blurring of the lines between judge, jury, and executioner. Ngunit sa court of public opinion, nakatagpo ito ng bukas na tagapakinig. Ang papel ng media sa paghubog ng pampublikong opinyon ukol sa giyera laban sa droga ay hindi maaaring isantabi. Ang mga pro-Duterte blog at social media accounts ay patuloy na nagbibigay ng mga pro-government propaganda, kadalasan ay may halong maling impormasyon at tahasang kasinungalingan. Ang mga kritikal na boses ay pinatahimik, tinawag ng mga kalaban ng Estado o inakusahan ng pagiging bahagi ng isang malaking sabwatan para pabagsakin ang bansa. Muling naging makapangyarihang sandata ang takot. Sa pagkakataong ito, hindi na mga drug lord ang gumagamit nito, kundi ang mismong pamahalaan na nangangakong wawakasan sila. Ang mga mamamahayag na nangahas na kwestiyonin ang official narrative na ito ay humarap sa mga banta, pananakot at maging karahasan. Ang mensahe ay malinaw, sumunod o magdusa. Sa kabila ng pagkondena ng mga pandaigdigang institusyon at lumalaking ebidensya ng mga extrajudicial killings, patuloy na tinatangkilik ng publiko ang giyera kontra droga ni Duterte. Ang mga survey na isinagawa ng mga lokal na pollster ay patuloy na nagpapakita ng approval ratings na umaabot sa 80%, patunay sa bisa ng makina ng propaganda ng pamahalaan at sa matinding takot na hawak pa rin ng maraming komunidad. Ngunit hindi kumpleto ang pinakikitang larawan ng mga numerong ito. Hindi nito sinasalamin ang mga boses ng mga napatahimik, ang mga pamilyang pinaslang ng karahasan, at ang mga komunidad na nabubuhay sa patuloy na takot sa susunod na pagkatok sa kanilang pintuan. Hindi nila naisama ang human cost ng digmaang ito, isang halaga na binabayaran ng dugo at luha ng mga pinakamahihinang sektor ng lipunan. Ang droga ay sintomas, hindi ang sakit.
Upang maunawaan ang mga komplikasyon ng giyera sa droga, kailangan pumasok sa sentro ng mga komunidad na labis na apektado. Kahirapan, kawalan ng trabaho, kakulangan ng mga oportunidad. Ito ang mga pugad ng krimen at kawalan ng pag-asa. Ang matabang lupa kung saan tumutubo ang mga binhi ng adiksyon. Para sa maraming Pilipinong nasa gilid ng lipunan, ang droga ay naging takbuhan mula sa masalimuot na katotohanan ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Isang paraan upang patahimikin ang sakit ng tiyan sa gutom, kawalan ng pag-asa at pagkahiwalay sa lipunan. Ang giyera ni Duterte kontra droga, habang sinasabing tinatarget ang mga gumagamit at nagtutulak, ay hindi pantay na nakaaapekto sa mahihirap. Ang mga extrajudicial killings na madalas ginagawa ng walang pananagutan ay bihirang iniimbestigahan. Ang mga biktima ay isinasantabi bilang collateral damage sa isang laban sa isang faceless enemy. Ang cycle ng kahirapan at adiksyon ay nagpatuloy, pinalalakas ng isang sistemang ginawang kriminal ang mga biktima sa halip na rehabilitahin, pinaparusahan imbes na tulungan. Ang patuloy na kasikatan ni Duterte sa kabila ng mga kontrobersya ay hindi lamang dahil sa kanyang matigas na tindig laban sa krimen. Ang kanyang karisma, ang kakayahan niyang makaugnay sa masa at ang kanyang imahe bilang isang taong may aksyon ay tumimo ng malalim sa populasyong pagod na sa tradisyonal na mga politiko. Ngunit sa ilalim ng makapal na suporta ng publiko, may mga malalim na katotohanan, isang realidad kung saan ang katapatan ay madalas nakaugnay sa takot, kung saan ang pagtutol ay sinasalubong na mabilis at brutal na ganting aksyon. Ang mga pagpatay sa halip na maging babala ay lumikha ng isang klima ng takot na bumalot sa lahat ng antas ng lipunan. Ang mga nangahas na maghayag ng kritisismo laban sa pamahalaan ay nalagay sa panganib at ang kanilang mga pangalan ay nadagdag sa lumalaking listahan ng mga kalaban ng Estado. Sa ganitong kalagayan, ang katahimikan ay naging anyo ng kaligtasan, isang paraan upang maglakbay sa mapanganib na tubig ng pamumuno ni Duterte. Habang papatapos ang termino ni Duterte, nananatili ang debate tungkol sa kanyang giyera kontra droga. Ang mga taga-suporta ay nagturo sa pagbaba ng antas ng krimen at ang mas ligtas na kapaligiran bilang patunay ng tagumpay ng kampanya. Ang mga kritiko naman ay nagsasabing ang human cost, ang libu-libong buhay na nawala, ang pagsira sa pamamahala ng batas at ang klima ng takot ay napakataas na halaga upang bayaran. Naglunsad ng investigasyon ang International Criminal Court o ICC sa mga pagpatay, ngunit tumanggi ang pamahalaang Pilipino na makipagtulungan, umatras sa korte at nangakong itutuloy ang sarili nitong hustisya. Ang debate, sa halip na matapos ay tila magpapatuloy, isang matinding paalala ng malalim na pagkakahati na idinulot ng pamumuno ni Duterte. Ang pamana ng giyera kontra droga ni Duterte ay masalimuot at pinagtatalunan. Ito'y kwento ng takot at galit, ng kawalan ng pag-asa at desperasyon ng isang bansang naghahanap ng sagot sa mga epekto ng kanilang mga desisyon. Ito'y isang kwentong hindi madaling sagutin o ipaliwanag sa simpleng paraan. Isang kwentong patuloy na pag-uusapan sa mga susunod na henerasyon. Isang bagay ang sigurado, ang mga sugat na dulot ng digmaang ito sa mga individual, pamilya, komunidad at mismong hibla ng lipunang Pilipino ay tatagal ng maraming henerasyon bago maghilom. Ang hatol sa pamana ni Duterte tila ay iiwan na lamang sa kasaysayan upang magpasya. Ang mga Pilipino na habang buhay na minarkahan ng kaguluhan ang kabanatang ito sa kanilang kasaysayan ay magtitipon-tipon upang buuin muli ang kanilang landas tungo sa isang kinabukasan kung saan umiiral ang hustisya at kapayapaan. Noong panahon ng digmaan kontra droga ni Pangulong Rodrigo Duterte, maraming mga insidente ng extrajudicial killings o EJK ang naging usap-usapan at nagdulot ng kontrobersya. Alamin natin ang 5 pinakatanyag at kontrobersyal na kaso na nagbukas ng mata ng publiko sa madilim na bahagi ng kampanyang ito. Si Kian Lloyd de los Santos, isang 17 taong gulang na estudyante, ay napatay sa isang Matindi rin yan, di ba? Si Kian, sinabi collateral damage, hayop mga yan.
Ano sabi ni Bato? Shit happens. Tapos nung nadama yung anak niya, iyak ng iyak sa quadroom. Ang operasyon ng pulis sa Caloocan City. Ayon sa mga pulis, si Kian ay isang drug courier at nanlaban sa kanila. Ngunit ang CCTV footage at mga saksi ay iba ang sinasabi. Makikita sa CCTV ang isang binatilyo na tila walang laban, hinila ng mga pulis sa isang madilim na sulok. Kalaunan, natagpuan siyang patay. May tama ng bala at nakaluhod pa. Kita mo, mga pulis, walang yan nung panahon ni Duterte. Ang insidenteng ito ay nagpasiklab ng galit sa buong bansa, lalo na dahil sa kabataang edad ni Kian. Ang 3 pulis na sangkot ay nahatulang guilty sa kasong pagpatay noong 2018, isang bihirang pangyayari sa kampanya ng gobyerno kontra droga. Ang kaso ni Kian ay naging simbolo ng karahasan at kawalang hustisya sa ilalim ng war on drugs. Matapos ang pagkamatay ni Kian, nasundan ito ng isa pang nakakakilabot na kaso. Si Carl Angelo Arnaiz, isang 19 na taong gulang na dating estudyante ng UP, ay natagpo ang patay na may mga palatandaan ng matinding pahirap. Kasama niya ang 14 na taong gulang na si Reynaldo Kulot de Guzman, na natagpo ang patay rin, puno ng saksak sa katawan. Grabe, 40 years old, tindi talaga. Ang pagkamatay ni Carl at Kulot ay nagpatindi ng panawagan para sa hustisya. Lumabas sa mga ebidensya na si Carl ay pinahirapan bago pinatay, at si Kulot naman ay pinatay upang patahimikin at itago ang mga nangyari. Ang kanilang kwento ay isa sa mga nagpapatunay na walang ligtas, maging mga kabataan, sa giyera kontra droga. Si Albuera Leyte Mayor Ronaldo Espinosa Sr. ay napatay sa loob mismo ng kanyang kulungan sa isang raid na isinagawa ng mga pulis. Ayon sa mga otoridad, nanlaban si Espinosa kaya't sila'y napilitan na barilin siya. Ngunit ang Senado ay nagsagawa ng investigasyon at napag-alamang ang pagkamatay ni Espinosa ay isang premeditated murder. Isiniwalat na ang raid ay planado upang patahimikin siya at hindi na mailahad ang kanyang nalalaman tungkol sa illegal drug trade. Ang mga pulis na sangkot sa raid ay kinasuhan ng murder, ngunit ang kaso ay puno ng mga legal na hamon. Ang pagkamatay ni Mayor Espinosa ay isa sa pinaka-high profile na extrajudicial killing na naganap sa ilalim ng war on drugs. Si Mayor Reynaldo Parohinog Sr. ng Ozamis City, kasama ang kanyang asawa at 13 iba pa, ay napatay sa isang raid ng pulisya sa kanilang tahanan. Ang pamilya Parohinog ay inakusahan ng pagkakasangkot sa illegal drug trade. Ang raid na ito ay kinwestiyon dahil sa dami ng mga namatay at sa mga paratang na sila ay pinaslang ng walang laban. Ayon sa mga kritiko, ang operasyon na ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya upang alisin ang mga kalaban sa politika sa ilalim ng war on drugs. Ang kaso ng mga Parohinog ay nagbigay diin sa paggamit ng karahasan sa drug war na nagdulot ng mga tanong tungkol sa pagiging lehitimo ng mga aksyon ng pulisya. Si Ji-ik Ju, isang negosyanteng Koreano, ay dinukot ng mga pulis mula sa kanyang tahanan sa Angeles City, Pampanga sa ilalim ng operasyon kontra droga. Siya ay dinala sa Philippine National Police Headquarters sa Camp Crame, kung saan siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagsakal. Ang pagkadakip at pagpatay kay Ji-ik Ju ay nagdulot ng matinding pagkabigla hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa South Korea. Ipinakita nito ang lawak ng korupsyon at abuso ng kapangyarihan sa loob ng pulisya na ginagamit ang war on drugs bilang pantakip sa mga krimen tulad ng kidnapping at extortion. Maraming pulis ang kinasuhan sa pagpatay kay Ji-ik Ju, kabilang ang isang mataas na opisyal ng pulisya na itinuturong utak ng krimen. Ang kasong ito ay nagbukas ng mata ng publiko sa mga panganib ng war on drugs na nagagamit para sa mga ilegal na gawain ng mga tiwaling elemento ng pulisya. Ang mga kasong ito ay nagpapaalala sa atin ng mga matinding paglabag sa karapatang pantao na naganap sa ilalim ng war on drugs. Ang katarungan ay patuloy na ipinaglalaban ng mga pamilya ng mga biktima, ngunit ang tanong na ito ay hindi nawawala.
Hanggang kailan tayo mananatiling tahimik sa harap ng ganitong klaseng karahasan? Ang mga kasong ito ay nagpapakita rin ng mga komplikasyon at hamon sa paglaban sa problema ng droga sa pamamagitan ng marahas na pamamaraan. Patuloy na pinagdedebatihan ang mga isyong ito hindi lamang sa loob ng Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Grabe, no? Ayan po ang dinulot ng war on drugs ni Digong. Sobrang walang iya po, no? Grabe, no? Para lang mapaboran ang kanyang mga kaibigan ng mga sindikato, inubos ang Pilipino. Ayan na lang po ang ating reaksyon. Pa-like na lang po and pa-subscribe na lang po. Paki-finger at bayawin natin ang likes. Ako na naman po ito, Nyolo the Third. Maraming salamat po. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma? Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impactang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.